Marami sa ating mga ka-hybrid ka-farmers natin nagsasabi daw na mahina daw pong umani itong super hybrid rice ng Jackpot 102 ng Leeds Agri. So papakita ko po dito sa video na to kung ano po yung naging potential yield nitong ating nakapanayam na itong ka-farmers natin doon po sa kanyang area na tanim na Jackpot 102. So ayaw niya po kasi ipakita yung mukha niya sa camera, no? So, ang ginawa ko, kinuhanon ko yung mga protocol kung bakit niya na-reach yung ganong ani doon po sa kanyang tanim na super hybrid rice na Jackpot 102 ng Leeds Agri. Pero bago yan, mga ka-hybrid, bago natin pag-usapan yan, ay magsha-shoutout muna ako, no? So, yan. Una kong si-shoutout ay si Sir Carlo Domingo, 1443 Quezon, Nueva Ecija. Malapit ka lang, sir. Malay natin, makapunta po ako dyan sa Quezon. Minsan, bubisita po ako dyan at tinitingnan po yung kanilang mga area, mga gandang palay, mga dapat po natin puntahan yan sa inyong area dyan at magawa natin ng action. Yan. Sa pangalawa ko nga si shoutout ay si Ma'am Bernadette Reyes, X2R. Yan, hindi alam kung di niya nilagay kung saan siyang lugar, no? So, Ma'am, shoutout Bernadette Reyes. Kumusta po kayo dyan? At yung pangatlo kong si shoutout ay si Sir Kevin de San Jose 5855 from Flora, Apayao. Yan po. Ay shoutout po sa inyong lugar. At lalo na po kayo, Sir Kevin de San Jose. At ang huli kong isi-shoutout ay si Sir Jude Basilio from Region 2, Isabela. Sir, shoutout po sa inyo at palagi po kayong solid na aking viewers. Palagi na kayong standby sa aking YouTube channel ko. So yan, kung gusto mo ma-shoutout, nilagay nyo po sa aking comment section, Lakbay Farm Vlog, pa-shoutout. Yun lang po. At next vlog ko ay shoutout ko po kayo sa susunod. No? So, dako na tayo doon sa ating pag-uusapan na mahina daw ba umani yung Jackpot 102 ng Leeds Agri. So, patutunayan natin yan sa ating mga ka-farmers. At pakalista po ito sa susunod na dry season na inyong tatanim. Itong Leeds Agri na to, no? So, yan, yung mga malalakas po umani, no? Mga Lab 777, Bigante Plus, at yung mga SL variety natin, at yung mga Longping variety natin. So, dito lang yan, mga ka-hybrid. Dito po sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara, let's go! Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, nandito ako ngayon sa katabing area nila nitong NK. Ito naman po yung super hybrid rice na tanim nila na may share ko po sa inyo. Itong Jackpot 102 ng Leeds Agri. Ayan. So nakapanayam natin isa sa may-ari nito. Ay, ito yung kanyang demo farm na kanyang tanim na 2 hektarya. Jackpot 102, no? Na-share niya sa atin yung kanyang experience. Yung kanyang 2 hektarya, siya po yung nagbida dito. So umani po siya ng 420 sa loob ng 2 hektarya. So ang 1 hektarya niya po niya umabot po ng 210. Yan po. Ang kanya po ang naani. So ang kanyang so kinuha ko na rin yung kanyang protocol. So ang ginawa niya, so gumastos lamang po siya rito sa 2 hektarya ng 10 bag na fertilizer. Ayan po. So ang una niyang ginamit ay yung bali sa 2 hektarya, 2 bag lang yung kanyang nagamit na urea. So 6 na complete at 2 yung muriate o potash. Yan po yung kanyang ginamit. So a total of 10 kabans na fertilizer lang po sa 2 hektarya. So ang ginawa niya nung simula nung nagtanim siya ay nag-spray po siya ng herbicide,
kunyari ngayon yung kinabukasan yung tanim nila na magpatanim, at ngayon nag-spray na po sila ng pang damo, yung machete. Tapos sinamahan po niya ng minix niya yung pang-kuhol. Yan po. So ayan po ang naging resulta. Walang po kadamo-damo. Ayan. So alamin natin yung kanyang mga inuhay, no? Kung ito ay may re-recommend ako po nitong darating na dry season. So natanong natin siya, so ano ba yung tatanim niya nitong darating na dry season. Ang tatanim po niya yung katulad nung sa amin, yung Lab 777. So ito, Jackpot 102, next dry season Lab 777 naman. So ayan, tingnan natin yung kanyang mga inuhay. Nandito ako ngayon, gusto ko lang papakita sa inyo yung kanyang mga binutil, inuhay. Ayan po, yung itsura po ng Jackpot 102. Ayan. So tinamaan din siya ng pulse moth, hindi naman lahat, no? Ayan. So itong katabi na ito, NK. Ayan po, NK5017. Yung katulad na nangyari sa amin, tinamaan siya ng pulse moth. So ito yung dahilan kung bakit yung panay ang ulan. So ayan. Grabe. Makapal po itong jackpot nila. Ayan po itsura ng jackpot 102. Oh, tingnan nyo kung gaano kakapal po yan mga ka-hybrid. At ilalagay ko dyan sa comment section, sa aking description, yung pwede nyo pong orderan nitong Jackpot 102. Pero sabi nila, para sa akin, ayan, experience lang So depende kasi yan sa farmer, no? Kung talagang magaling ang farmer, talagang mautak ka, makakaani ka ng ganong kalaking ani, no? Yung mga 200 above. Ayan, ito naman yung NK. Oh, di ba? Kapal. So ito 210 sa isang hektarya, bale 420. Yan po mga ka-hybrid. Napakaganda po ng kanilang tanim, Jackpot 102. So ang gandong po yan, 2 hektarya po yan ang gandong. Yan. Halos hindi na makita sa sobrang kapal ng bunga yung daan, yung pilapil. Yan. Yan po mga ka-hybrid. Kapal. Ayan kakapal ang uwan. Ang ginamit niyang spacing ay 20 by 20 mga ka-hybrid. So 2 tundos lang ang kanyang tinatanim dito mga ka-hybrid. So mano-manong taniman, hindi katulad dito, mechanical transplanter ang ginamit. So magastos daw yung mano-manong pagta-transplant kaysa daw po sa mechanical transplanter. Kasi malaki daw yung nagastos niya doon sa mano-manong pagta-transplant compare daw doon sa mechanical transplanter. Kaya po yun nakita niya ang difference pagka nagano po sila, no, nagpatanim daw po dito. So sa susunod daw na tanim nilang ng Lab 777 ay magma-mechanical transplanter daw sila rito. So ang laki daw ng difference pagka daw mechanical transplanter yung gamit nila, at napakatipid daw po sa pagtatanim. At wala daw kapagod-pagod at napakabilis pa daw po mga ka-hybrid pagka kayo po ay gumamit ng mechanical transplanter. So yan mga ka-hybrid, dito lang yan sa barangay, parang ano na to, no? Boundary ng Bunol. Dito po yan sa Gimban, Nueva Ecija. Yan. So wala daw siyang in-spray na fungicide dyan, kaya po ay medyo nagkaroon ng kulugo doon po sa kanyang experiment na ginawa po dyan sa kanyang jackpot. Tapos dyan po sa gawing katabi niya yung NK, mas makapal po yung naging pulse moth compare po sa kanyang tanim, no? So hindi daw naiwasan. Ang sabi daw niya, yung ating na interview na farmer na may-ari ng jackpot, ay sobra daw po yung sa
foliar ay yung muriate of potash. So ang sabi ko naman para sa akin sa opinion ko na yon, hindi po doon nakukuha yon sa sobrang paglagay ng potassium, no. Kaya po ay nagkaroon ng false smooth. So na-explain ko na po sa inyo yan before kung bakit po nagkakaroon po ng false smooth sa inyong area. So, mainam pa rin, mag-spray po rin tayo ng mga fungicide para po doon sa kahit man tapuan ng false smooth yung doon po sa area nyo, at least konti lang po yung naging cost ng false smooth. Yan po mga ka-hybrid. Ay next vlog ko ay yung katabi dyan sa gawing area na yan, no, yung NK, no. So, hindi ko po ito na-vlog yung NK dyan at medyo mahaba po, no, mga ka-hybrid. At next vlog natin ay iba-vlog natin yan yung so ito mga ka-hybrid ay itong tanim nilang jackpot 102 ay pakisama po sa malakas po umanin itong darating na dry season. Ayan. So mataas po ang kanyang milling recovery. Ayan, oh. Ayan siya. Ito po yung kanilang demo farm na Jackpot 102 ng Leeds Agri. So pakisama po sa listahan itong darating na dry season. So yan lang po mga ka-hybrid. At unti ko lang share po sa inyo. Ito pong tanim nilang super hybrid rice na Jackpot 102 ng Leeds Agri. So maraming pong salamat muli at ingat po at God bless.